Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan. Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng kaniyang mga biyaya, lalo na sa kaniyang pagmamahal, at upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan ka sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga OFW, ang mga tumutulong sa atin, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad sa iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing iahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganay niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos.
Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila. Pari mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan. Katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siyang lamang makakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin ang sinabi ni San Pablo patungkol sa taong nagbibigay ng bukal sa kanyang loob at hindi napipilitan. Sabi ni San Pablo, patungkol sa taong ito, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Na mas tanyag sa English version na God loves a cheerful giver. Now, hindi ko po alam kung ano agad ang dating nito sa inyo, kung ano agad ang napapansin nyo o nasa sa puso nyo dito. But I think it's safe to say na tulad ko rin dati, kaagad-agad, mas natutuon ang pansin natin sa bersikulong ito sa pagbibigay. Sa pagbibigay na sabi nga, hindi dapat napipilitan at bukal sa ating kalooban. Na tama din naman. Kaya lang, wag po sana nating ma-miss yung mga salitang God loves. Wag sana nating ma-miss na sinasabi din ni San Pablo
na mahal ng Diyos ang mga taong ito. Sapagkat ito ang siyang mas magbibigay ng dating sa utos niya na tayo maging cheerful in giving. Sinasabi ko po ito sapagkat aminin man natin o hindi, masyado na tayong nasanay sa pag-iisip na lahat tayo mahal ng Diyos. Tama po yan. Pero yung pantay-pantay ang ating relasyon sa Diyos, parang hindi ganyan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Yes, lahat tayo mahal niya. In as much as para sa ating lahat, ibinigay niya ang bugtong na anak niya. Ibinigay niya therefore ang buhay niya. Pero let's face it, iba ang intensity, ang quality ng relasyon niya sa lahat ng tao. Iba-iba, Halimbawa, iba yung relasyon ng Diyos sa mga Israelita kumpara sa mga bansa na dati hindi kumikilala sa Kanya. Iba ang relasyon ng Diyos, ng ating Panginoon sa mga alagad kumpara sa mga scribe at pariseo na lagi kumukontra sa Kanya. Kung paanong iba din ang relasyon ng Diyos sa mga taong makasalanang gustong magbago kaysa sa mga taong ayaw, hilingin ang awa niya. Iba ang relasyon ng Diyos sa mga taong may takot, sumusunod at nagmamahal sa Kanya. Kaya nga diba, kaugnay nito ang sabi sa Salmo 103 verse 11, kung papaano ang langit ay mataas kaysa lupa, ay ganun kalaki ang kagandahang loob ng Diyos. Para sa lahat ng tao, hindi. Para sa mga may takot sa Kanya. At yung mga may takot sa Kanya sa lengguwahe ng Biblia, ang siyang mga sumusunod sa utos niya. And therefore, totoong mga nagmamahal sa Kanya. Kaya nga ang sabi mismo ng ating Panginoon sa John 14:21 ay, sino mang tumatanggap at tumutupad sa Kanyang mga utos, ay tunay na umiibig sa Kanya. Hindi lahat umiibig sa Kanya, kundi yun lamang tumatanggap at tumutupad sa utos niya. And then, He added, mamahalin siya ng Ama, mamahalin ko rin siya, at ako ay mananahan sa Kanya. See, yung dakilang biyayang yan, hindi pinapangako sa lahat, kundi sa mga taong tunay lamang ang pagmamahal sa Kanya. And therefore, may takot sa Kanya, sumusunod sa utos niya. Yung konteksto ng pagbibigay na sinasabi ng Apostol San Pablo dito ay nasa konteksto ng pag-uutos ng Diyos. Dahil, tandaan natin, ang pangunahing utos ng Diyos, mahalin natin siya ng lubos at gayon din mahalin natin ang ating kapwa. Walang tunay na pagmamahal kung walang tunay na pagbibigay. Ang pagmamahal ay napapakita, napapatunayan sa pamamagitan ng pagbibigay. Kaya nga, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa libutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, utos ng Diyos na tayo magbigay. At dapat yung pagbibigay na yon ay bukal sa ating kalooban. Diyan natin dapat makita yung konteksto na sinasabi ni Apostol San Pablo dito, that God loves a cheerful giver. Otherwise, baka idinugtong niya. Nevertheless, okay lang. If we're not a cheerful giver, it doesn't matter. Kasi God equally loves everyone. Diba? So, mawawala na ito ng kahulugan. Pero yung sabihin dito ni San Pablo, God loves a cheerful giver. Ang ibig sabihin dito, mas iba ang relasyon niya sa mga taong nagbibigay ng bukal sa kanilang kalooban kaysa sa mga taong nagbibigay nga pero hindi bukal sa kalooban. Nagbibigay nga para makapagyabang lang tulad ng mga mapag-imbabaw sa ating ibanghelyong napakinggan. At mas lalong iba ang relasyon ng Diyos sa mga taong hindi totally nagbibigay. Buti pa nga, yung mga mapag-imbabaw kahit paano nagbibigay. Pero hindi ko sinasabing tama yan. Ang gusto ko lang palutangin dito, iba, mas may intensity, mas may lalim, mas may dating, mas may quality. Ang relasyon ng Diyos sa mga taong nagbibigay ng bukal sa loob at hindi napipilitan. Another way of saying it is, lahat tayo mahal ng Diyos. Pero hindi lahat tayo kinalulugdan ng Diyos. Sapagkat hindi naman din lahat ng tao talaga naniniwala sa Kanya, sumusunod sa Kanya, nagpapakabuting tao talaga, at nagbibigay dahil nagmamahal at tumatano ng utang na loob sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit, as I said, hindi natin dapat i-miss yung sinasabi ditong God loves a cheerful giver. Sapagkat ito ang mas mag-encourage sa atin na magbigay ng bukal sa ating kalooban at hindi napipilitan. Yun ay kung talagang mahal natin ng Diyos. At kung talagang gusto nating tumanaw ng utang na loob sa Diyos.
Sapagkat kung magkakagayon, ay magiging madali na para sa atin ang magbigay talaga. At ang magbigay ng hindi lamang material na bagay, kundi kahit na ng ating talento, ng ating time, ng ating energy, ng ating pasensya, ng ating pagkapatawad, ng ating pakikisama na mabuti at maganda. In as much as kung yun ay pagtanaw natin ng utang na loob sa Diyos na siyang nagmamahal sa atin, ang dahilan ng mga biyaya natin, lahat babalik natin sa Kanya. Lahat ibibigay natin sa Kanya. At yun ay hindi magiging pagbibigay na tulad ng mga mapag-imbabaw sa mabuting balita. Because our goal will surely be not to please anyone, not even ourselves, but to please God. Hindi tayo tutulad sa mga mapag-imbabaw sa mabuting balita sapagkat ang tanging nating magiging motibasyon sa pagbibigay ay ang pagmamahal natin sa Panginoon at pagtataw natin ng utang na loob sa Kanya. Kung gagamit nga po siguro tayo ng paglalarawan ay pwede yung instance kung kailan, halimbawa kayong mga magulang ay naglalambing kayo sa anak niyong bata. Humihingi kayo ng pagkain na hawak niya. Tapos sasabihin ng anak niyo, Yako. Siyempre, magaan lang ang magiging pagtanggap ninyo. Pero kung i-upgrade natin ito na malaki na yung anak ninyo at mahihingin kayo sa Kanya, hindi man tahasan, hindi man diretsyo, pero alam niyang kailangan ninyo. Kailangan ninyo ng pangunawa niya, kailangan ninyo ng pag-aalaga niya, kailangan ninyo ng material na bagay, kailangan niyo ng pera. And then, di man niya sabihin ng diretsyo ay papakita o paparamdam niya sa iyo na, ayoko, akin ito. Ano sa tingin ninyo ang mararamdaman ninyo? Lalo pat ikaw na magulang na nagmahal sa Kanya ng todo at ikaw na magulang ang pinakadahilan din kung bakit naabot niya ang pangarap niya. Hindi ba parang gusto mong sabihin sa Kanya, mahal mo ba talaga ako? Nakita mo ba ang mga ginawa ko para sa iyo? And so imagine kung ano rin ang nararamdaman ng Panginoon sa atin when in fact alam natin na inuutos niya sa ating magbigay. Lalo pat kung ang pagbibigay natin ay tanda ng pagmamahal natin sa Kanya at pagtanaw natin ng utang loob sa mga biyaya na Kanyang bigay. Ano nga kaya ang Kanyang mararamdaman when we refuse to give from our heart? Siguradong malulungkot siya. Now, if that is the case with you, huwag ka nang magtaka kung bakit ang hirap-hirap ng dating ng biyaya sa iyo. Buti nga't meron pang natitirang biyaya sa iyo at hindi ka pa inaalisan ng biyaya ng Panginoon. Ang dahilan ay mahal ka din naman niya. Pero tingnan mo ang biyaya sa mga taong mapagbigay. Ang bilis-bilis ng dating. Ang dali-dali ng dating. Yun na ibig sabihin nun na mahal din naman niya ang taong yon, pero ibang relasyon niya sa taong yon. Kasi kumpara sa iyo, mas nagmamahal sa kanya yung taong yon. Ito sana mga kapatid ng ating pagdasal na biyaya sa ating banal na misa upang makita natin ang halaga ng pagbibigay. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo ko na makita ang halaga ng pag-ibigay. Yung mapasaya kita, yung makita ko na natutuwa ka, maramdaman ko, at yung
Hatid ko ang pagtanaw ko ng utang na loob sa iyo, na kung hindi naman din talaga dahil sa iyo, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. At tulungan mo rin po, Panginoon, ang aming mga kapatid na hindi makakita ng dahilan na ikaw ay kanilang pasalamatan. Kaya ang nagiging dahilan din naman ay kakuriputan, pagiging matigas ng kalooban, kasungitan. Tulungan mo po makita nila ang mga biyaya mo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos ng pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kakay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. God loves a cheerful giver. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon, magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa'yo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay, ihahandog sa'yo. Papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo. Sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo. Sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo, mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Pagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo para sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ang iyong pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng pampuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipanalangin ang ating mga minamahal kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw.
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihagya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakayasayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tanggapin ko si Jesus aking Diyos. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya, upang purihin siya, upang purihin siya. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inanliyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kami lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong po na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. At hingin ko po ang panalangin niyo para sa araw na ito na pagsapit ng aking kaarawan. Salamat po sa Diyos sa patuloy na pagbibigay sa akin ng buhay at lalo na sa patuloy na paggamit sa akin bilang instrumento upang maipahayag ang kanyang mabuting balita, ang kanyang pagkamahal sa iba. Salamat po sa mga binibigay po ninyo sa ating simbahan na nagiging dahilan para maging biyaya din tayo sa iba. Salamat po, marami pong salamat. Walang hanggang palasalamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of my Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.